So, sa mapagpalang gabi po sa atong tanan, so kami adiya sa inyo pong lugar para mag-share o gospel para sa atong tanan. Gusto lang na ko isulti para sa atong tanan na naay Diyos na nagpangga kanato. Kay mga igsoon, mga kaibigan, na meron nakasulat, may nakasulat sa Biblia, sa salita ng Diyos sa Juan, chapter 3, verse 16. Sabi po, sa John chapter 3, verse 16, kay gihigugma pag-ayos sa Diyos ang kalibutan. I just want to remind you that Jesus loves you. Merong Diyos po na nagahigugma kanatong tanan. Ingon din rin kay gihigugma sa pag-ayos sa Diyos ang kalibutan. O tungod ni gihatag niya ang iyang bugtong na anak. Sabi din aron ang tanan na totoo kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinoon sa kinabuhing walay katapusan. Kahibalo ba mo mga igsoon nanang niari si Jesus Christ sa kalibutan 2,000 years ago ay para po tayo ay iligtas para luwasong ang mga makasalanan. Kay tungod gihigugma kita pag-ayo sa Diyos. Kaya nga sabi dito sa John 3:16, for God so loved the world. Kay balaba mo na ang atong mga sala ang nagpalayo sa ato sa grasya ng Diyos. At dahil po sa atong mga sala, tungod sa atong mga sala, dahil nahilayo tayo sa grasya at pag-ibig ng Diyos, tungod sa atong mga sala, dapat kita ay magkaroon ng consequence. Dapat bayaran natin ang ating mga kasalanan. Sabi po sa Roma, chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran daw po ng atong mga sala ay kamatayan. Pero tungod sa gihigugma ng Diyos pag-ayo, kitang tanan, si Kristo ang namatay tungod sa atong mga sala. Mag-ingon siya, diri sa John chapter 3, verse 16. Kung kita motoho sa Diyos, sa Ginoong Jesucristo, na atay kaluwasan sa atong mga kalag. Kay balaba mo mga igsoon, ayaw ninyo sayangi ang inyong mga kinabuhi. Ayaw ninyo sayangi ang gihatag sa Ginoong ang kinabuhi. Kung kita i-reject nato, kung atong i-deny si Kristo sa atong kinabuhi, kita ang pinakaluhing na tao na nag-exist diri sa kalibutan. Kawawa ang isang tao na walang Kristo sa kanyang buhay. Kaya nga, repent and return to God. Manubalik na tayo sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Ang buhay natin sa mundong ito ay panandalian lamang. Ang kinabuhi nato diri sa kalibutan, temporary lamang. Wala na kahibalo kung buhi pa ta. Wala na kahibalo kung anyang gabi buhi pa ta. Karon nga kita buhi pa, kusgan pa, kaya pa natong mag-serve, maglingkod sa Diyos, sa Ginoo. Ihatag na nato ang atong mga kinabuhi sa Diyos na naghatag na nato o kinabuhi. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang sumampalataya, ang sino mang butoho, kinsa man ang butoho kay Kristo, meron siyang buhay na walang hanggan o meron siyang eternal life sa kabilang buhay. Pero ang dili butoho kay Kristo, siya po ay malaglag o mapunta sa kamatayang walang hanggan sa impyerno. At yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan sa Biblia. Kaya nga, mga igsoon, kung inyong narinig ang tinig ng Diyos, ang message ng Panginoon sa Ginoo karong orasa, ayaw na ninyo gahiya ang inyong mga kasing-kasing. Magbalik loob na tayo sa ating tagapagligtas, ang Panginoon Jesucristo. So, karon sa bumimuhawa diring lugara, gusto ko lang na ipag-pray kitang tanan. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Ginoo, daghang salamat sa kinabuhi, sa kusog na imong gihatag sa matang usa ka namo. Salamat sa proteksyon, sa guidance adlaw-adlaw. Salamat sa mga pagkaon
imo gi-provide sa bawat isa sa amin upang meron kami makain, Panginoon. Lord, ako gisali kanimo ang kinabuhi namo, Ginoo. Ayaw mi biyay, Lord. Ilayo mi sa mga sakit at karamdaman, sa disgrasya at kapahamakan. We need you, Jesus. Kailangan ka namin sa buhay namin ito. Kaya Lord, kaluyi ang matag usa ka namo na unta magkaroon kami ng isang puso na humble, isang puso na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, dili may mangayo sa inyong kwarta, wala may kwaon sa inyo, bisag donasyon, dili may mangayo sa inyo, kaya ang kaluwasan, libre ra nga gihatag sa Ginoo sa ato ang tanan. So, daghang salamat mga igsoon. God bless sa inyong tanan. Ampingan mo sa Ginoo.